Magandang araw po, mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig. At ito ay ilalahad ni Hasmin. Lumaki ako sa isang broken family. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang mga magulang ko at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Kaya hindi ko naranasan ang pagmamahal ng mga magulang ko. Oo, para akong naitsapwera. Nakalimutan ng aking mga magulang na meron pa silang anak na napabayaan. Ito ang aking kwento. Hasmin, Apo, iniiyakan mo na naman yung litrato ng mga magulang mo. Ay, Apo ko, halika nga rito. Ayakap nga. Lola, wala na po ba talagang pag-asa na mabuo yung pamilya namin? Hasmin, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Pero kailangan natin tanggapin na hindi na mabubuo pang muli ang pamilya nyo. May kanya-kanya ng kinakasama ang mga magulang mo. Masaya na sila sa buhay nila. Pero Lola, paano na po ako? Paano na po kami ni Emil? Aba, nandito pa naman kami ng lolo mo Nagmamahal kami sa inyo. Isipin nyo na kami ang mga magulang nyo. Lola, tinutukso po ako dun sa eskwelahan pinapasukan ko. Kaya siya galing daw ako sa sirang pamilya. Naiinggit din po ako sa mga kaklase ko na may buong pamilya. Kapag may parent-teacher meetings, ako, walang magulang na makapunta. Ay, sige, Apo. Sa susunod, dadalo na kami ng lolo mo kapag mayroong meeting ulit ng mga magulang sa eskwelahan nyo. Hindi lang kasi kami nakadalo kasi nirarayo man kami ng lolo mo. Pasensya ka na sana, Apo, Oo, huwag ka na magtampo sa amin. Hindi naman po ako nagtatampo sa inyo ni Lolo. Pero, Apo, masaya ka ba naman sa piling namin? Opo. Pero kasi Lola, gusto ko rin pong maranasan na mahalin ng sariling magulang. Si Itay, si Inay. Hindi ko po naramdaman sa kanila na mahal nila kami ni Emil. Pero mahal ka naman namin ng lolo mo, di ba? Kung sa bagay naiintindihan kita. Iba pa rin ang pagmamahal na nagmumula sa sarili mong mga magulang. Pero Hasmin, handa naman kaming magpakamagulang ng lolo nyo sa inyong dalawa ni Emil. Sisikapin namin pantayan ang pagmamahal na gusto nyo maranasan sa inyong mga magulang. Stone, tinama, umuwi ka na. Saan ka ba galing Di sa palengke bumili ng pagkain natin. Ito. Lolo, ano po? Hasmin, apa? Nga pala, yung kapatid mo si Emil, umuwi na ba? Opo. Kanina pa po siya umuwi galing ng eskwelahan Nasa likod bahay lang po siya, naglalaba. Okay, tawagin mo na yung apo natin at sabay-sabay na tayong kumain apat. Sige. Tatawagin ko na si Emil. Emil! Oh, Pasok ka na rin Nandito na ang lolo mo. Kakain na tayo. Lola, nandito na po ako. pwesto na, Emil. Kakain na tayo. Hasmin, tulungan mo lola mo na isalin sa mangkok yung mga ulam na binili ko. Opo. Akin na yung isa.
Sasalin ko na rin eh. Ito po. Ay, Ayan, naisali na. Tayo na, maupo na tayo. kakain na naman tayo bilang isang buo at masayang pamilya. Oo nga po. Sana po lagi tayong ganito. Sana nga palagi tayong masaya. Ay, pero magdasal na tayo. Sige. At magpasalamat tayo sa grasyang ibinigay sa atin ng Panginoon. Lolo? Lolo, nandito na po ako. May dala po akong basang bimpo. Punasan ko na kayo, Lo, ha? Salamat na po. Ay, Taas ko nga rin pong lagnat ninyo, ah. Huwag po kayo mag-alala. Bumili na po ng gamot si Emil sa botika. Bababa din po yung lagnat ninyo kapag nakainom na kayo ng gamot. ang lola mo, nasaan na? Estong! Oh, ere na yung pagkain mo. Nagluto ako ng lugaw para sa'yo. Ay, salamat, Tinsya. Estong, magpagaling ka naman kasi. Magpalakas ka. Abay, huwag mong isipin na may sakit ka. Huwag kang mag-alala at ginagawa ko naman ang lahat para lumakas ako. Ay nga pa, magkano na lang ang natitira natin pera dyan? Ay, wala na eh. Ubus na. Pasensya na lang. Hindi bale. Kapag gumaling na ako, hahanap tayo ng paraan para makapagdilhin siya ng pera. Tutulong po kami ni Emil sa inyo. Kung magtitinda po kami sa kalye para lang magkaroon po tayo ng pera, gagawin po namin yun. Isa, Oh, hindi na pumapasok sa eskwelahan si Asmil. Bakit? ay, Apo, siya nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ano po yun, Lola? Apo, pasensya ka na ha. Pero baka tumigil ka muna sa pag-aaral sa susunod na pasukan. Ba? Hindi na namin kasi kaya ng lolo mo yung gastos. At saka mas kailangan tayo ng lolo mo. Titigil ang apo ko sa pag-aaral. Hindi pwede. Okay na po yan sa akin, Lolo. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan natin. Sa ngayon, marami po tayong gastusin. Hindi na po talaga kaya masustentuhan pang pag-aaral namin ni Emil. Sigurado ka pa? Paano na ang pangarap mo? Sigurado na po ako, Lolo. Maniwala po kayo. Ayos lang po sa akin na huminto muna sa pag-aaral. At yung tungkol naman po sa pangarap ko, naniniwala naman po ako na makakamit ko pa rin yun balang araw. Pasensya ka na talaga, Asmin, ha? Oh, meron lamang tayong sapat na pera. Hindi naman namin kayo patitigilin sa pag-aaral. Basta, Lola, gagawin ko po ang lahat para makatulong sa inyo. Ay, salamat talaga po. Napakabait mo. Napakaswerte talaga namin ng lola mo sa iyo. May tao sa labas. Asmin, pwede bang ikaw na magbukas ng pinto, Apo? Sige po, Lola. Asmin? Inay? Hindi niyo po sinabi sa akin, Itay, na may sakit kayo. Paano namin sasabihin sa'yo samantalang abala ka sa buhay pamilya mo. Ayaw na namin makaistorbo pa sa'yo. Ano naman ang sadya mo rito, Isay? Gusto ko lang pong makibalita sa inyo kung ano nang lagay ninyo. Oo, maaaring hindi po ako nakakapunta rito, pero di naman po ibig sabihin nun nakalimutan ko na kayo.
Ano ba ang sadya mo? Nay, kasi bala ko sanang kunin si Hasmin. Ano? Well, bakit naman? Para makabawi naman ako sa anak ko. Sa hinaba-haba ng panahon, ngayon mo lang naisip yan. Marami po akong pagkukulang sa kanya. Pero handa naman akong bumawi sa aking anak. Bala ko po siyang pag-aralin uli. Hasmin, ano sa palagay mo? Sasama ka ba sa nanay mo? Gusto ko rin po makasama kayo. Kaso, inay, may iwan ko po sina lolo't lola. Hindi, wag. Wag mo kaming intindihin, Apo. Oo. Sige na. Sumama ka na sa nanay mo. Nandito pa naman si Emil. At saka alam ko naman na dadalaw ka pa rin dito sa amin, di ba? Opo, lolo. Dadalaw pa rin po ako sa inyo dito. Hindi ko po kaya makakalimutan. Kaya samantalahin mo na ang pagkakataon, Apo. Abutin mo na ang mga pangarap mo. Inay, Uy, anak! Aba, ang aga mo ngayon maaga po kami pinauwi sa eskwelahan eh. Ay, siya nga po pala. Sa darating na Sabado na po pala yung bigay ng report card namin. Pupunta po ba kayo? Oo naman, pupunta ako. Sasama kong Tito Berhelmo. Inay, si Lola, hindi pa po ba siya tumatawag hanggang ngayon? Di pa. Baka abala sila nung kapatid mo sa probinsya. Ang totoo po kasi, Nay, para akong kinakabahan. Simula pa kaninang umaga. O bakit naman? Nagre-ring yung telepono natin. Inay, ako na pong sasagot. Baka po sina Lola na yan. Sige. Hello? Hasmin! Apo! Lola? Bakit po kayong umiiyak? Ano pong nangyari? Lolo mo! Wala na siya, Apo! Patay na lolo mo! Ano po? Nay? Anak. Halika rito. Tulungan mo ako magsusi. Marunong ka ba nito? Opo. Pero, Inay, kaya po ako lumapit sa inyo. Kasi gusto ko po kayong kausapin. Tungkol saan? Bala ko sanang maghanap ng trabaho. Oh. Para makapagpadala po ako ng pera kina Lola sa probinsya. Paano yung pag-aaral mo? Bala ko po sanang tumigil muna sa pag-aaral. Ha? Para makapaghanap po ako ng trabaho mapapasukan. Sigurado ka? Paano na yung mga pangarap mo? Yung mga pangarap ko naman sa buhay mananatili pa rin po yun sa akin habang buhay. Pero sina Lola, hindi po habang buhay. Makakasama natin sila. Gusto ko po siyang tulungan hanggat nabubuhay pa po siya. Alam ko na kailangan nila ng tulong ko. At kahit man lang po sa maliit na paraan makatulong ako sa kanila. Di ako na lang yung magpapadala sa lola mo. Bakit ka patitigil sa pag-aaral? Ang tanong po, papayag po ba si Tito Verhel sa gagawin ninyo? Oo nga po, maaring pumayag siya. Pero makakaistorbo lang po yun sa inyo, Nay. Aminin po natin, may iba na po kayong pamilya. Ako, si Lola at saka si Emil ang pamilya ko. Halos buong buhay ko po sila lang ang nakakasama ko. Maraming sinakripisyo sa akin si Lola para lang mabuhay kaming magkapatid. Panahon naman po siguro na ibalik ko ang utang na loob sa kanya, Nay. Gusto ko po na ako mismong tumulong sa pamilya ko.
Alam mo anak, napakaswerte ng lola mo sa iyo. Meron siyang apo na katulad mo. Nakukonsensya tuloy ako dahil ikaw yung gumagawa ng tungkulin ko. Pagkain natin para sa isang linggo. Marami na po akong binili para hindi na tayo problema pa. Abay, baka naman wala ka ng pera niyan, ha? Huwag po kayong mag-alala. Bukod po kasi sa trabaho ko, nag-online selling din po ako. Malaki po ang kinikita ko sa pagbibenta ng mga damit. Ay, apo. May kumakatok sa pinto. Ikaw na magbukas, ha? Opo. Anak, kasama ko Tito Virhelmo. Nandyan ba lola mo? Pasok po kayo ni Tito Verhel, Nay. Oh, Isay. Anong ginagawa niyo rito ng asawa mo, ha? Magandang hapon po. Ay, Narito po kami para bumisita sa inyo. Ay, siya nga po pala. Eto, tanggapin niyo po ang pasalubong namin. Ayan. oh, maraming salamat sa mga sariwang prutas. Maupo kayo. Upo. Buti naman Salamat po, po. Inay. Bumisita kayo sa amin. Kaya kami pumunta dito kasi may mahalaga kaming ipapakiusap sa lola mo, Hasmin. Nay, baka naman pwedeng sumama na kayo sa amin sa bahay. Kasama sina Hasmin at Emil. Pinag-usapan na po namin ito at pabor po ako sa gusto ng anak niyo. Para magkasama-sama na po kayo ng anak ninyo. Oo nga. Gusto kasi namin kayong makasama. O huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo, mamahalin. Babawi po ako sa mga pagkukulang ko sa inyo. Gustong-gusto po ng anak ninyo na mabuong muli ang kanilang pamilya. Sana po sumama na kayong tatlo sa amin. Ay, ikaw, Hasmin, apo, ano ba sa palagay mo? Opo, Lola. Sumama na po tayo sa kanila. Matagal ko na pong hinihiling sa Diyos na magkasama-sama na tayo. Ito na po yun. Sana po, pumayag na kayo. Sige, Isay. Umapayag na ako. Sasama na kami sa inyo. At nabuo na rin sa wakas ang aming pamilya. Si Nanay at ang kanyang pamilya kay Tito Verhel, kasama na rin kami ni na Lola at Emil. Sa ngayon ay masaya na kami at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Hasmin at ito ang aking buhay. Wala nang masasaya pa kung buo ang pamilya at punong-puno ito ng pagmamahalan at pagkakaunawaan. Naway maging inspirasyon ang buhay ni Yasmin sa bawat pamilyang Pilipino. Mga nagsiganap, Yunel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Yasmin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ina na muntik maipahamak ang kanyang mga anak. Siya ay si Angela. Dalawa ang aking anak, sina Ethel at Darwin. At sa awa ng Diyos, kahit maagang pumanaw ang aking asawa, ay nagawa ko pa rin silang mapagtapos ng pag-aaral. Iyon ay dahil sa magandang aking trabaho. At ni minsan, hindi ko inakalang masisira ang maganda naming samahan ng aking mga anak. Ano po, Ma? May boyfriend na kayo?
At balak niyong magsama na? Oo, mga anak. Wala naman kayong aalalahanin. Mabait si Jojo. Pero ma, hindi pa nga namin siya nakikilala eh. Then biglaan niyo siyang isasama sa amin. Oo nga naman, ma. Sana pag-isipan niyo muna ito. Hayaan niyong makilala muna namin siya. Mga anak, magiging maligaya ako sa kanya. At alam ko, makakasundo niyo rin siya. Pag magkakasama na tayo dito, kaya huwag na kayong tumutol. Pasensya na ho. Pero kapag pinatira niyo ritong lalaking yon, aalis ako dito. Ano? Darwin, isang ka titira. Mangungupahan na lang ako, Ate Ethel. May mahirap nga yung pinagdaraanan mo ngayon. Naiipit ka sa mga anak mo at doon sa nobyo mong si Jojo. Buti ka pa nga, Ate Digna. Naiintindihan mo ako. Ay, samantalang yung mga anak ko, hindi. Lalo na yung si Darwin. Bakit naman kasi hindi mo muna bigyan ng pagkakataon ng magkapatid na makilala si Jojo? Talagang mabibigla nga sila. Lalo na pag nakita nilang kasing edad lang ng panganay mo, yung nobyo mo. Ang gusto nga ni Jojo, magsama na kami. Ayaw na niyang magkahiwalay pa kaming dalawa. At ang ako naman siya na gagawin ng lahat para makasundo ang mga anak ko. At naniwala ka naman. Oo naman, ate. Sa loob ng 6 na buwan naming magkarelasyon, hindi niya pinasama yung loob ko. Kaya naman, lalo ko siyang minahal. Kung ganon, talagang itutuloy mo ang pakikisama sa lalaking yun. Oo, Ate Digna. Paano si Darwin? Hayaan mong umalis siya sa inyo? Ay, hindi ko naman siya pinakaalis. Siya ang may gustong gawin yun. Bahala siya. Angela, Malaki na siya. May stable job na. Kaya niya nang itaguyod ang kanyang sarili. at kung mapahamak siya, baka magsisi ka pag nangyari yun. Mga anak, siya si Jojo, ang inyong magiging pangalawang ama. Jojo, sila naman ang aking mga anak, sina Ethel at Darwin. Pangalawang ama? Ma! Kasing edad ko lang ang lalaking yan eh. Oo nga. Hindi nyo sinabi sa amin to. Kasi baka tumutol kayo. Ethel, Darwin, kahit bata pa ako kaysa sa mama niyo, mahal ko siya. Handa akong patunayan yun. Ayan ha. Sa kanya nyo na narinig. Sana naman, wag na kayong tumutol. Wala na kayong magagawa na. Dito na ito. Ngayong ginawa nyo ng sinabi nyo, gagawin ko rin ang sinabi ko. Alis na ako. Darwin! Darwin, sandali lang! Bastos pala anak mong yun eh. Walang galang. Pwede ba? Huwag mong pagsalita ng ganyan na kapatid ko. Hindi mo siya masisisi. Binigla niyo kami. Okay. Tsaka na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Sige na, Ethel. Pumasok ka na sa kwarto mo. At wala palang trabaho ang Jojo na yun, Darwin. Tita Digna. Ano? Sa makatuwid, kaya siya nakasama kay Mama para may tagabuhay siya. Oh, ang sabi ni Angela, yung lalaking yun ang mapilit na magsama na sila. Dahil mahal na mahal daw siya. Siyempre, magdadrama yun. Para maniwala si Mama. Para may palabigasan na siya. Naiinis ako kay Mama eh. Parang hindi siya nag-isip sa ginawa niya. Nagpabigla-bigla ang mama niyo. Sana wag naman niyang ikapahamak ang kanyang ginawa. Kaya nga po hindi ako umalis sa bahay namin eh. Para may magtatanggol kay Mama. Mag-iingat ka rin, ate. Baka ikaw naman ang mapahamak. Ako, okay na ako dito kina Tita Digna. Basta, lagi kang maging handa, Ethel. At wag mong kalilimutang tawagan kami, ha?
Grabe, pre. Ang tagal mong hindi lumitaw dito sa bahay namin, ha? Siyempre. Para maging effective ang acting ko kay Tanda. O, ano, kumusta naman? Walang nagawa ang mga anak ni Angela sa gusto niya. Oh, Eh, yung lalaki, lumayas. Yung anak niyang babae na lang ang kasama namin. ha? O, paano yan? Di may kontra din pala sa plano mo. Wala rin sa magagawa, Briggs. Magaling yata akong magromansa sa mama nila. Ngayon nga, binigyan pa ako ng pera ni Angela eh. Talaga? Oo, kaya may pambatak tayo ngayon. Ay, yung babaeng anak ni Angela. Maganda ba yun, Jo? Ginabi ka na naman, Jojo. Pasensya na lang. Lasing ka pa. Si Briggs kasi, pinainom ako. Yaman mo na, hindi na mauulit yun. Ilang beses mo nang sinasabi yan, hindi mo naman tinutupad. Huli na ito. Huli na. Promise. Sana nga, wag mo nang uulitin. Dahil nahihiya ako sa mga anak ko. Dahil dyan sa ginagawa mo. Narito na ho tayo sa bahay namin, tita. Pasok na ho tayo. Wala ba dyan yung Jojo? Dahil sa mga kwento ng ate mo, parang ayoko na rin makita ang lalaking yun. Wala po. Sabi ni ate, malamang daw nasa barkada niya yun. At si mama naman, gagabihin. Dahil may kliyente sa tindahan. Ano yun? Parang, Si Ethel, parang nagagalit at umiiyak. Wala ka namang magagawa. si Jojo, tita. Baka may masamang ginagawa sa ate ko. Ang hayop na yun. At tatawag ako ng pulis. Sige, papasok naman ako sa loob. Bitiwan mo ate ko. Hayop ka. Halikop. Walang iya ka, Jojo! Walang iya! Angela, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinadya. Pinagtatanggol pa naman kita sa mga anak ko. Yung pala, ahas ka! Ahas ka! Pakialam ko, tutuklawin mo! Patawarin mo na ako, Angela. Hindi na mauulit yun. Pangako. Oo, talagang hindi na mauulit yun. Dahil mabubulok ka na dyan sa kulungan! Ate, hiyang-hiya ako sa inyong lahat. Dahil sa nangyari. Ang tanda ko na, pero nagkamali pa rin ako ng minahal. Masamang tao pala siya. Nagpadala ka kasi sa damdamin mo sa kanya. Sa tamis niya mambola. Inaamin ko. Kaya nga hindi ko na naisip ang mga anak ko. Muntik na tuloy mapahamak ang panganay ko. Hindi naman masamang umibig kang muli. Matuto ka nga lang pumili. At huwag kang magmadali. Oo nga, inaamin ko na nga ang pagkakamali ko. Ate, sana tulungan mo kung makahingi ng tawad Ay. sa aking mga anak. Mama, Bakit kayo narito? Alam kong galit kayo sa akin dahil sa nangyari. hindi niyo kami pinakinggan. Dahil mga anak niyo lang kami. Muntik na tuloy mapahamak si ate sa kamay ng walang yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Nagkamali ako nang pinagkatiwalaan ang puso ko. Akala ko magiging maligaya ako sa kanya. Hindi pala. Dahil isa siyang masamang tao. Mama. Mga anak, sana magsimula tayong muli. At pinapangako ko sa inyo, lagi ko na kayong iisipin sa bawat desisyon na aking gagawin.
totoo nga palang kahit may edad na, hindi pa rin dapat magpabigla-bigla sa mga pagpapasya. Salamat na lamang at hindi napahamak ang aking mga anak. At napatawad din nila ako. Kaya ngayon, maligaya na kaming muli. Ako po si Angela at ito ang aking buhay. Hindi naman masama ang magmahal. Ngunit sana, lagi pa ring isaalang-alang ang mga mahal sa buhay, sapagkat sila ang tunay na gabay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jeneline de la Cruz, Jun Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Angela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilikha ang magbabahagi sa atin ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Menchi. Maaga po ako naulila. At dahil wala namang naabot na mataas na pinag-aralan, kasambahay po ang aking naging trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Meiji! Bakit hinuhugasan mong mga yan? Hayaan mo na ako. Para naman may maitulong ako dito sa inyo. Kaya naman namin ligpitin yan eh. At saka gusto ko rin naman na may ginagawa ako. Naiinip ako eh. Okay, ikaw na nga bahala. Ay, Dayan, kanina nga pala. Kinausap ako ni Mrs. Rios. Yung kapitbahay ninyo mayaman. Oh, bakit? Ano sinabi niya sa'yo? Inalok niya ako. Kung gusto ko raw pumasok na katulong sa kanila, malaki raw ang ipapasweldo niya sa akin. Mahirap dun eh. Ha? Alam mo ba, walang nagtatagal na katulong sa kanila. Kahit na nga malaki magpasahod si Aling Sandra. Ay, ganun. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Hindi ko naman kasi nakakausap yung mga nagiging katulong nila dahil nga may trabaho ako sa mall. Pero palagay namin ni Inay, dahil yun sa anak ni Aling Sandra. Gusto ko sana subuking magtrabaho dun eh. Ha? Sayang naman kasi malaking sweldo. Doon nga sa mga dati kong amo, walang nagpapasahod sa akin ng ganung kalaki. Kahit na nga masipag naman ako. Sa bagay. Tapos meron pang nananakit, di ba? Ay oo, yung huli ko naging amo. Kaya nga umalis ako dun eh. At nagpunta dito sa inyo. Kaya lang, ilang buwan na rin akong tambay. Pero nag-aalala ako kung doon ka magtatrabaho kay Aling Sandra. Salamat sa pag-aalala mo. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Kaya, magkikita pa rin tayo. Ito magiging silid mo, Menchi. Maayos ito. Kaya ang gusto ko, panatilihin mong malinis. Pati ang kama, iingatan mo. Opo, Ma'am Sandra. Oo nga pala. Tuwing Sunday, maaari ka mag-day off. Pero sa mga araw ng trabaho mo, ayoko na may dumadalaw sa'yo. Sa day off mo, maaari yun. Maaari ka makipagkita sa kaibigan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am Sandra. Ayoko rin sa katulong na chismosa. Ang gusto ko, ano man ang malaman mo dito tungkol sa amin, huwag mong ichichismis. Hindi po ako chismosa, Ma'am. Mabuti naman. Isa pa pala, ayoko sa katulong na mahilig mag-shorts. Dahil meron akong anak na binata.
Ayoko magkaroon siya ng kaugnayan sa katulong. Boring na dito sa amin, Sunny. Doon na lang tayo sa inyo tumira. Hindi pwede. Nandun si Ermat. Kontrabida. Alam mo, kinabogs na lang tayo, mabuti pa. Ay, oo. Tama. Wala nga pala doon ang Ermat at Erpat niya. Tawagan mo na siya. Sabihin mo, pupunta tayo. Kailan tayo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo pag wala si Ermat. Ipapakita ko tuloy sa inyo ang bago naming Maichi. Napalit na pala ang dating yung katulong, ha? Oo. At mas maganda pa sa kanya ang pumalit. Siguro naman sa isang yun. Hindi na tayo mabubulilyaso. Mami, may lakad ako. Pahinga kong pera. Na naman? Sani naman. Kailan ka ba magbabago? Sisirain lang ng shabu yung utak mo. Ang dami mo namang daldal. Mami mo ko, kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ano? Magbibigay ka ba ng pera o kukunin ko ang mga alahas mo? Diyos ko. Ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Bakit ba siya nagkaganon? Ayoko masira ang buhay niya. Pero anong gagawin ko para matulungan siya? Ma'am Sandra, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Menchi, Nakita ko po ang buong pangyayari. Naawa po ako sa inyo. Kaya nung makaalis po si Sir Sunny, nilapitan ko na kayo. mahal na mahal ko ang anak ko. At ayoko mapahamak siya, Menchi. Ma'am, huwag po kayong magagalit Pero, ano po kaya kung ipagamot niyo po siya uli? Pero nagbanta siya sa akin. Kapag daw dinala ko siya sa rehab, tatakas siya. At hindi ko na siya makikita pa. Aalis po kayo, Mang Hector? Oo, Menchi. Titingnan ko lang ang pamilya ko. Ilang araw na kasing may sakit ang misis ko eh. Nagpaalam na po ba kayo kay Ma'am? Oo, at pinayagan na niya ako. Babalik din naman ako agad. Menchi, Po. mag-iingat ka rito ha. Hanggat maaari, iwasan mong lumapit kay Sunny. Ay, kinakabahan naman po ako sa mga sinasabi ninyo, Mang Hindi, Hector. mahirap na eh. Baka mapagtripan ka niya. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa bang gusto mo? Tumahimik ka, ha? Gusto kong maglaro. At ikaw ang paglalaroan ko. Sana'y kung ano man ang iniisip mo, pakiusap, huwag mong ituloy. Mami mo ko, anak. Umiga ka. Mami mo ko. Higa, sabi. Anak, wag. Matakot ka sa Diyos. Ngayon nakatawag na ako sa police station. Pupuntahan ko na si Ma'am Sandra. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng kanyang anak. Pag nagkataon, ipapalo ko sa kanya itong dala kong pamalo. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. Narito na ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am. Bigla akong bubuksan itong pinto ng ganito. Bitiyan ka naman si Ma'am Sandra! Tumahimik ka. Tawa ka sa mami mo! Ay, magandang dumating. Halika. Lumapit ka. Pare ko naman ang maging kabalik niya. Pinalalapit niya ako. Bahala na. Talagang lalapit ako. Menchi. O, ikaw tanda. Alis dyan. Ito pa! Menchi. Tahan na po, Ma'am. Hinuli na po ng mga pulis si Sir Sunny. Akala ko mapagsasamantalahan at mapapatayin ako ng sarili kong anak. Salamat na lamang dumating ka at nakatawag ng pulis. Ngayon po, Ma'am, matatahimik na po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sinuong mo ang panganib, mailigtas lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo, Ma'am. Kaya hindi ko na po iniisip ang sarili ko. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo bilang aking kasambahay.
Mula noon, naging mabait na sa akin si Ma'am Sandra. Pinag-aral din niya ako at kinuhang katulong sa kanyang negosyo. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Menchi, dating katulong, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sa direksyon ni Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Crispin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming pagsubok ang dumaan sa aking buhay. Subalit sinikap ko pong malampasan yon dahil batid kong yon ay bahagi ng pagharap sa mundong magulo at mapanukso. Naglipa na sa ating lipunan ang mga bagay na tila mahirap paglabanan kung kaya tayo'y natutukso upang gumawa ng pagkakamali at kasalanan. Melba? Crispin! Oh, Crispin, malaya ka na! Melba? Salamat sa Diyos. Napagkaraan ng 10 taon, nakalaya na rin ako. Oh, Aimee! Aimee! Nay! Halika! Dali! May sorpresa ako sa'yo! Anak! Anak, payakap nga. Namiss kita ng gusto. Itay! Anak ko, dalagita ka na, Jaime. Opo! 10 taong ka ba naman kasi sa loob ng bilangguan? Ang dami-dami ko ng pagkukulang sa inyo at kailangan kong makabawi. Ay, sandali lang ha. O, Amy, ikaw na munang bahala sa tatay mo at ipaghahanda ko lang siya ng Sige, makakain. gutom na nga ako eh. O, dyan muna kayo. Opo! Ang laki mo na talaga. May boyfriend ka na ba? Ay! Ang itay naman. Wala pa po sa isip ko yan. Dahil nagko-concentrate muna ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak. Labis akong nalulugod nang marinig sa iyo yan. Saka ng boyfriend. Kapag nakatapos ka na at handa ka na sa mga ganong bagay. Gusto ko po muna makatulong kay inay. Ang laki po ng sakripisyo niya sa amin habang nakakulong kayo, tay. Tama ka. Ayos yan, anak. Hindi birong maging isang ama't ina na pinagsasabay. Opo. Teka, si Dindo. Naku, nasa barkada niya na naman siguro si kuya. Dapat tinutulungan niya kayo dito sa mga gawaing bahay. Sanay na po kami ng inay. Amy, tapatin mo nga ako. Pasaway ba kuya mo? Po? O sige, huwag mo nang sagutin. Dahil nahulaan ko na. Tay. Kahit ng mga bata pa kayo, dati ng sutil ang kuya mo. Siguro naman po magbabago din siya. Dapat noon pa. Tay. Anak, ngayong nakalaya na ako, babawi ako sa inyo. Pangako yan. Oh, anak, madaling araw na. Saan ka ba nang galing? Nakatulog na nanay at kapatid mo, kaya ako na lang ang naghintay sa'yo. Wala naman akong sinabing hintayin niyo ako ah. Sara niyo na nga yan. Hanggang ngayon ba,
Hindi pa rin nawawalang hinanakit mo sa akin. Bakit? Madali bang kalimutan na ang aking amay naging masama? Dindo, Hindi naman kayo makakapagkaila eh. Dahil ayan, kalalabas nyo lang sa piitan. Dahil sumama kayo sa grupo nyong akyat bahay gang. dala ng matinding pangailangan natin. Hindi kami masaya na ang ipinapakain nyo sa amin araw-araw ay galing sa pagnanakaw. Nagkataong kapit sa patalim lang ako, anak. Kapit sa patalim? O sadyang dati nyo nang gawain ng mga barkada nyo yan? Dindo, Wala kaming kamalay-malay na ang bawat kanin at ulam na aming isinusubo ay galing pala sa inyong pagnanakaw. ikaw na. Huwag mong isumbat sa akin lahat ng yan. Dahil kayo man ay nakinabang. Ay, mas mabuti pang hindi na lang kami nag-aral ni Amy kaysa naman binabato ng mga tao sa amin ang masama niyong gawain. Masama na kung masama! Napilitan lang akong gawin ang mga bagay na labag sa aking kalooban dahil sa pag-intindi ko sa inyong pamilya ko. At kung ikaw ang nasa kalagayan ko, saka mo lang siguro maiintindihan ang ginawa ko. Anak, Inay, gising pa pala kayo. makikiusap lang sana ako sa'yo. Huwag mo nang paulit-ulit na sinusumbatan ng itay mo. Ipagtatanggol na naman ninyo. Naaawa na ako sa kanya. Nay, naaawa kayo sa isang taong masama? Huwag mong kalilimutan. Siya pa rin ang inyong ama. Pues, gusto kong malaman ninyong ikinahihiya ko siyang maging isang ama. Lapastangan! Sabihin pa man nating mission siyang naging masama. Bakit? Wala na ba dyan sa puso mo at kalooban ang pagpapatawad sa isang amang nagkamali at nagkasala? Ha? Hanggang kailan mo dadalhin ang matinding galit at puot sa dibdib mo, ha? Hanggang kailan? Hanggang ako'y nabubuhay! Dina! Magbalik ka rito! Kinakausap pa kita! Huwag mo akong tatalikuran! Dito! Amy, napakalaki ng naging pagkukulang ko sa inyong magkapatid nang ako'y mabilang ko. Itay, huwag na po nating ungkatin pa ang nakaraan. Tapos na po yun. Malaya na kayo. Sa pagkakataong ito, handa na akong magbagong buhay, anak. Nasa inyo po yun para patunayan ang bagay na yan. Bigyan lang sana ako ng isa pang pagkakataon ng lipo ng ating kinagalawan. At sana, matanggap na ako ng kuya mo dahil nais kong makabawi sa lahat ng aking naging pagkukulang sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Darating din ang araw na matatanggap kayo ni Kuya Dindo. Crispin, bakit hindi ka pa magpahinga? Iniisip mo pa rin ang anak nating si Dindo? Melba, anong pwede kong gawin para mawalang tindi ng galit at hinanakit siya sa akin? Bigyan mo na lang siya ng pagkakataon na makapag-isip-isip. Mahal ko kayong pamilya ko. At kung meron man lang sa inyong nagdaramdam sa akin, hindi na ako mapalagay. Nauunawaan kita. Gusto kong maayos ang gusot naming dalawa ng anak kong si Dindo. Buti naman natsimpuhan ka namin. Ha? Hindi mo na matatakasan ang atraso mo sa amin. Teka lang. Magbabayad naman ako ng utang ko sa inyo eh. Huwag mo na kaming lokohin. Makalawang na ang taktika mong yan. Sandali ka lang makakabayad ng atraso mo. Patalim? Anong gagawin niyo dyan? Anong gagawin niyo sa akin? Simple lang. Lalagyan ka lang ng gripo sa iyong tagiliran. At dito pa. Ha?
Inay, Anak, narito ka sa ospital. Nakita ng itay mo, nakahandusay ka sa lupa, kaya mabilis ka niyang isinugo dito. si Itay. Kung hindi dahil sa kanya, baka naubusan ka na ng dugo at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Itay. Anak, kumusta ka na? Itay. Sorry po sa mga nagawa ko sa inyo. Sorry po. Kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, ligtas ka na. Sa ibinigay na pangalawang buhay ko ng Diyos, ipinangangako ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasayangin. Anak, Sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak para sa inyo. Dahil nakita ko po ang inyong kabutihan na sa kabila ng aking pagkukulang at galit sa inyong hindi po kayo nagtanim ng kahit katiting na hinanakit sa akin. anak, mahal kita. Mahal kita dahil anak kita. Sorry po sa lahat, Titay. Sorry po talaga. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kwento ni Vea. Maagang pumanaw ang aking ama. Mula noon, naging sakitin na si inay. Kaya ako na ang nagtrabaho at nanagot sa pangangailangan ng aming pamilya. Oh, yung mga wala pang bayad dyan, ha? Pakilabas na lang po ang pamasahe. Kayo po, mama. Saan po kayo? Dito sa bus niyo. Magandang konduktora. Tinatanong ko kung saan kayo bababa. At ang pamasahe po ninyo, kukunin ko na. Ganun ba? Oh, ito bayad ko. Oh. Sa tungko ako bababa, ha? Yung sukli. Sa'yo na. 500 to. Oo nga. Sa'yo na, sobra. Alam mo kasi, nagagandaan ako sa'yo eh. Crush kita. Sumama ka na lang kaya sa akin. Di bagay sa'yo maging isang konduktora? Pasensya na, pero hindi ako kalad-karing babae. Oh, eto na ang sukli mo. Sandali. Huwag ka na magalit. Nasisira ang ganda mo. Ay! Bastos ka! Hinawakan mo ang dibdib ko! Ang ganda pala ng dibdib mo. Bastos! Bakit mo ako sinampal? Ha? Chris! Para mo ang bus! Bakit ano nangyari? Binastos ako ng lasing na to! Ano? Bea, ba't hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Pasensya ka na, Chris, ha? Naalala ko pa rin kasi yung walang yang naging pasahero natin. Huwag mo na sirain yung araw mo sa kanya. Total, hindi naman siya nakapalag ng pababain natin eh. Oo nga eh. Buti na lang tumulong din yung ibang lalaking pasahero natin. Bakit naman kasi may mga gagong iinom-inom ng alak tapos di naman pala marunong magdala? O tama, katulad ng walang yang yun. Pero may katwiran din siya. Hindi bagay sa'yo yung magiging konduktora eh. Alam mo kung ano bagay sa'yo? Ano? Ang maging misis ko na. Diba? Ano ba? Alam mo naman hindi pa pwede yun eh. Dahil pareho tayong wala pang ipon. Hindi. Magsama na lang tayo. Para sa bahay ka na lang. At ako na lang ang magtatrabaho para sa atin. Ano? Paano ko naman matutulungan sina inay, Aber? Para hindi ka na nababastos pa sa bus, di ba? Susubukin ko na lang maghanap ng ibang trabaho. Huwag na lang. Baka mamaya may manligaw pa sa'yo ron eh. Di ba? Hindi naman kita mababantayan dun.
ako. Pwede ba? Matuto ka nga magtiwala sa akin? Wala kayong trabaho ngayon ni Chris, anak. Opo, Nay. Sira po yung bus na inilalabas namin. Okay na rin yun, Ate Bea, para makapagpahinga ka. Oo nga, Warren. Tama ka. Masakit nga ang katawan ko ngayon eh. Siyempre, araw-araw kang dagdag sa biyahe. Madalas pang nakatayo. Ano kaya, ate, kung maghanap ka na lang ng ibang trabaho? Total, tapos ka naman ng high school. Ay, tama si Warren, anak. Mahirap dyan sa trabaho mo eh. Nababastos ka kung minsan. May pagkakataon pa na may pasahero kayo naghahanap ng sukle. Kahit hindi pa nagbabayad. Sinabi niya pa, Inay. Pero bala ko talagang humanap na ibang mapapasukan eh. Naghihintay lang ako ng magandang pagkakataon. Gusto ko yung may pera ako. Para kung hindi man ako makapasok ng ilang araw, may magagamit tayo dito sa bahay. Ralph, mamaya na palang alis mo papuntang Cebu. Yes, ma. Medyo matagal ako mawawala. 1 week. Okay lang po ba kayo rito? Oo, anak. Nandito naman si Inday. Yung kotse nyo, wala po bang problema? Para maipaayos ko na bago ako umalis. Ay, huwag mo nang alalahanin yun. Kaya ko na yung asigasuhin. Gusto ko lang po makatiyak na hindi kayo mapapahamak pag nakasakay kayo ron. Iniingatan ko po kayo. Ay, nako. Baligtad na talaga ang panahon. Nung araw, ikaw ang iniingatan ko. Ngayon naman, ako na ang iniingatan mo. Dahil po may edad na kayo. Pero kahit ganon, ayoko pong mawala kayo sa akin. Maraming salamat, anak. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako para matagal pa tayong magkasama. Ay, ginabi na ako. Hindi bale. Marami namang order ng babango sa amin. Mas malaki naman ang kikitain namin. Kaya lang nakakainis. Nasira pa yung kotse ko. Sana pala hinayaan ko na lang si Ralph na ipaayos yung kahapon. Yan tuloy ngayon. Sasakay ako ng bus. Kasi naman sayang. Kung magta-taxi ako, magbabayad pa ako ng malaki. Ang lapit na nito sa bahay namin. Bus na lang ang sasakyan ko. Makakatipid pa ako ng malaki. Garayan na tayo, Chris. 20 minutes na lang, oh. Hindi na pwede yan sa isang biyahe. Oo, sige. Pagod na nga rin ako eh. Aba, ano ito nasa kabilang upuan? Clutch bag? Malamang naiwan ito ng huling pasahero natin. Yung matandang babae? Mukhang may kayang babaeng yun eh. Sige, buksan mo nga. Baka pera ang laman yan. O sige. Ay, Chris! Ha? Ang dami, tig-1,000. Bea, malaking halagat tiyak yan. Maaari na natin ipuhunan niya sa isang negosyo, di ba? Chris! Hindi atin ang perang ito. Di hanapin ito ng may-ari. Matanda na yun. Tiyak hindi na niya maaalala yan kung saan niya naiwan. Paghatian na lang natin ang perang yan. Ano ka ba? Para na rin tayo nagnakaw sa iniisip mo eh. Teka, sandali. May ID dito sa clutch bag. Ang nakasulat, Ofelia Cordova. O malamang, doon sa matandang babae ito. Ano ngayon ang gusto mong gawin? Di balik natin ito sa kanya. Ano? Ihatid natin. Ako, tanga po pala eh. Ano? Kwarta na lumapit sa atin, ayaw mo pa? Hindi nga atin ito eh. Mali na ang kinin natin. Kung ayaw mo niyan, akin na. Ano? Ako na lang magne-negosyo. Ay, hindi. Ibabalik ko ito sa may-ari ng pera. Sabi nga akin. Aray! Huh? Sinuntok mo ko. Dahil sa halagang ito.
Ang tigas ng ulo mo eh. Ayaw mo ibigay sa akin ng pera. Gusto mo pa akong idamay sa katangahan mo? Kung para sa'yo katangahan ang gagawin ko, para sa akin, ito ang tama. Kaya hindi ko ibibigay sa'yo ang halagang ito. Kahit ano pang gawin mo ngayon. Bea! At huwag ka magkakamali, saktan ako ulit. Dahil babaliin ko sa'yo ang dala kong payong. Sama naman ang ugali ng Chris na yun. Mukhang pera. Barumbado pa. O ayun, nalantad ang totoong ugali. Dahil doon sa napulot nilang pera. Kaya nga parang binuhusan ng malamig na tubig ang pagmamahal ko sa kanya, Nay. O Harin? Ibig mo sabihin ate, makikipag-break ka na sa kanya? Kagabi pa. Break na kami. Dapat lang. Ay, hindi ka ba naman nasaktan sa ginawa mo, anak? Ay, hindi po, Nay. Dahil ayaw ko po talaga maging asawa ang lalaking gano'n ang ugali. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho. Tumawag na ako sa operator namin kanina. Sabi ko, hindi muna ako papasok ng 1 week. Gagamitin ko na rin na panahon yun para makahanap ng ibang trabaho. Pero ibabalik ko muna yung pera sa may-ari. Sasamahan na kita ate. Baka balikan ka ng Chris na yun eh. Kahanga-hanga ka, Bea, ha? Mas pinili mong iwan ang iyong boyfriend at ibalik sa akin ang aking pera. Dahil yun po ang tama, Ma'am Ophelia. Paano yun? Magkasama kayo sa trabaho ng nobyo mo? Sabi po ng ate ko, maghahanap na lang siya ng ibang trabaho, Ma'am Ophelia. Edi sa akin ka na lang magtrabaho. Ay, talaga po, Ma'am Ophelia? Oo, kahit pa kayong dalawa nitong si Warren. Salamat po. Talaga pong gusto ko na rin magtrabaho para makatulong kay ate. Paggawa at pagtitinda ng pabango ang aking business. At talagang kailangan ko ng mga tauhan na mapagkakatiwalaan. Ito ng ating merienda, Ralph. Ito ng coffee at may kasamang masarap na sandwich. Thanks, Ma. Kahapon nga pala, nakita ko si Bea at Warren. May dadalhin daw silang mga order ng pabango. Masipag ang magkapatid na yon, ha? Lalo na yung si Bea. Ay talagang mapagkakatiwalaan. Babait at maganda pa, Ma. Parang nagniningning ang mga mata mo nang sabihin ko yon. Gusto mo ba siya, anak? Okay lang po ba sa inyo, Ma? Kung ligawan ko siya? Ay, oo naman, anak. Dahil natitiyak ko, isang mabuting babae ang iyong magiging nobya. Chris, anong hangin ang nagpadpad sa'yo dito? Bea, naparito ko para humingi ng tawad. Pasensya na, ha? Lumipas pang ilang buwan bago ako natauhan. Kalimutan na natin yun. Napatawad na kita. Talaga? Ay, kung gano'n, tayo na uli. Hindi gano'n. Ha? Napatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Pero, hindi na maaaring maging tayo. Bakit naman? Dahil matagal nang nawala ang damdamin ko sa'yo. Bea. Sana maunawaan mo ko at tanggapin mo na lang ang lahat. Salamat na lang, hindi ka nakipagbalikan sa kanya. Dahil kung nangyari yun, masasaktan ako. Ralph? Dahil, ang totoo, mahal kita. Una pa lang kitang makita. Nadama ko na ito. Sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan sa'yo
na malinis ang hangarin ko. Makalipas ang ilang buwan, tinanggap ko si Ralph. At ngayon nga ay kasal na kami. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Vea at ito ang aking buhay. Laging may magandang sorpresa ang buhay. Matuto ka lamang maghintay. Mga nagsiganapan: Rosana Villegas, Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Lionel Benjamin at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Vea. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na isinuko na ang buhay sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Siya ay si Lauro. Nang mamatay ang aking asawa dahil sa sakit sa puso, tila gumuho na rin ang lahat-lahat sa akin. Marahil nga dahil nasanay akong palagi kaming magkasama at buong pagmamahal na pinagsisilbihan ng isa't isa. Kung paano ko haharapin ang kanyang pagkawala, yun ang isang katanungang hanggang ngayon hirap pa rin akong bigyan ng kasagutan. Tay, baka pagod na po kayo sa paglalakad. Sumakay muna kayo sa jeep na kinasasakyan na Mira at Kara kasama ng mga apo ninyo. Malayo pa ang sementeryo yung paglilibingan kay Inay. Maglalakad ako hanggang sa sementeryo, Zack. Baka po kasi tumaas ang presyo nyo dahil sa init at pagod. Tara na po. Abangan natin yung jeep na kinasasakyan nila habang gumaandar ang prosesyon ng libing ni Inay. Hayaan mo na ako maglakad, Zack. Ito na lang ang huling pagkakataon na mapag-aalayan ko ng sakripisyo ang nanay mo. Sige po, pero kapag napagod na kayo, sumenyas lang kayo. Nasa gilid lang ako ng karo ni Inay. Sige. Oo, anak. Ate Mira, nakita mo ba si Itay? Kasi wala pa kaninang nakauwi na tayo dito sa bahay. Hindi ko pa siya nakikita. Ipakakainin ko nga dahil siguradong gutom na yon pagkatapos ng libing ni Inay. Nako, nagpilit na magpaiwan sa sementeryo. Kaya sabi ko sa Kuya Sakmo, samahan muna. Pero kailangang umuwi na sila bago dumilim. Baka nga kasi bumagsak na naman ng malakas na ulan, mahihirapan silang umuwi. Naaawa ako kay Itay, ate. Alam kong hindi magiging ganong kadali sa kanya yun. Natanggapin ang pagkamatay ni Inay. Ganyan din ang inaalala ng Kuya Sakmo, Kara. Kaya nga hindi niya mahiwalayan si Itay kanina. Mula sa prosesyon ng libing hanggang sa sementeryo. Nakita nga kasi niyang bagsak na bagsak ang kalooban ni Itay. Ay, kasi naman ay napakaganda nung naging pagsasama nila ng Inay. Kaya, maaaring mahabang panahon ang itatagal ng kanyang nadaramang kalungkutan. Ay, oo nga. Matagal bago mawala ang pangungulila. Pero may takdang panahon din ang pagdadalamhati. At si Itay lang ang makakatuklas nyon sa kanyang sarili.
tayo. Nagsisimula ng sumama ang panahon. Saka gumagabi na po. Oh. Sige na, anak. Umuwi ka na. Gusto ko pang manatili rito sa harap ng puntod ng nanay mo. Bumalik na lamang po tayo dito kapag maayos na ang panahon. Pangako, ihahatid ko kayo ng motorsiklo. Kapag kasi naulanan kayo, baka magkasakit kayo, tay. Mas mabuti nga magkasakit na rin ako. Para mamatay na rin ako. Para magkasama na rin kami ng nanay mo. Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin matanggap na nasa loob na siya ng nichong yan. At hindi ko na siya mayayakap kailanman. Aba, teka. Kung parang Lauro yung bumaba sa siwol, ah. Siya, oo nga, siya nga. Pero bakit parang wala siya sa sariling sinasalubong ang malalaking alon? Naku, delikadong ginagawa niya. Kailangan maawat ko siya. Mukhang dulunurin niya ang sarili niya. O dito. Halika dito, paring Lauro. Halika, maupo tayo dito sa malaking batong ito ng medyo matuyo naman ang mga damit natin. Pareho tayong basang-basa eh. Pare, ano ba naman ang pumasok sa utak mo? Bakit bumaba ka ng seawall? Eh, pinagbabawal nga ang pagbaba doon eh. Sana, hindi mo na lang ako iniahon mula sa dagat, paring Dante. Pare, Hayaan mo na lang sana akong tangayin ng malalaking alon. alam mo pare, ayokong isiping tama ang kutob kong sinasadya mong lunurin ang sarili mo nang makita kitang sinasalpok ng malalaking alon kanina. Eh, mabuti na lang pala umikot uli ako rito sa pagbibisikleta kaya nakita kita. Nang mamatay ang kumare mo, ayoko na rin mabuhay dahil hindi lang ako nawala ng asawa, kundi ng isang matalik ding kaibigan. Pare, hindi naman talaga mawawala ng iglap lang ang sakit na nararamdaman mo sa panahon ng iyong pagdadalamati. Pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Tumigil lang ikot ng mundo ko, pare. Wala na akong interes sa lahat ng bagay. Pare, labanan mo ang pagkalungkot. Kailangan mong matutuhan kung paano tugunan ang iyong sitwasyon para maipagpatuloy mo pa ang iyong buhay. Dahil sa kasalukuyang katayuan itay ngayon, hindi na muna matutuloy ang balak nating lumipat ng mga bata sa pinapagawa nating bahay sa Bulacan, Mira. Nauunawaan ko, Zach. Silip-silipin na lang muna natin yung bahay para sa maintenance ng serbisyo ng tubig at kuryente. Nag-aalala rin kasi akong baka hindi kayanin mag-isa ni Kara ang pag-aalaga kay Itay. Kahit pa naka-work from home siya bilang isang language teacher. Ako naman, bigla-biglang nadidistino kung saan-saan. Lalo na kung may bago na magsisimulang project. Hayaan mo at kami na ni Kara ang bahala kay Itay. Isa pa, naisip ko rin, mas makakatulong din sa kalagayan ng matanda kapag nakikita niya at nakakasama ang mga bata. Ganon din naman ang mga anak mo. Mukhang mahihirapan din tayong ihiwalay sila kay Itay. Pagkagising pa lang kasi sa umaga, ayun, nakatakbo na sa kwarto ng lolo nila. Ay, sa ngayon, basta kung ano ang alam natin makakabuti para sa ating lahat, yun ang gagawin natin. Tama. Sasalubungin ko ang tren. Magpapasagasa ako.
Ito ang pinakamabilis na paraan para mamatay ako. Magkakadurog-durog ang katawan ko. Magkakaluray-luray. Imposibleng pati kaluluwa ko mabuhay pa. Padating na, Andren. Dinig na dinig ko na ang malakas na busina nito. Pwepwesto na ako sa riles. Dante! Oh. Dante! Nay! Yung paring Laura mo nando sa riles, may nagpapasagasa sa tren! Ano? Totoo po ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo! Kasalukuyan siya pigil ng mga tao doon! Puntahan mo na! At baka mapakalma mo siya! Inay, ang mabuti pa, pumunta kayo sa bahay nila, ho? Pakisabi po kay Zach na sumunod sa akin doon sa Riles. Pupunta ako sa kanila ngayon din. Dalian mo na rin ang Opo. pagpunta sa Riles. Baka makahulagpos pa siya sa mga tao pumipigil sa kanya. Eh, mukhang hindi nagbibiro yung kumpare mo sa gusto pagpapakamatay! Itay, alam namin hanggang ngayon, hindi niyo pa rin matanggap ang pagkawala ng inay. Pero sana naman, huwag yung palagi kayo humahantong sa pagpapakamatay. Na nasa gitna pa rin ako ng pagkabigla sa pagkamatay ng inyong ina. Ay, Nahirap pa rin akong paniwala na siya'y patay na. Dahil kailan lang, masaya pa kaming magkasama. Araw-araw kaming masayang magkasama. bakit ba? Kami ba sa akala nyo hindi rin nangungulila sa pagkawala ng inay? Pero kahit ganon, sinisikap pa rin naming malampasan ang lahat ng sakit. Hindi yun nangangahulugang gusto na namin kalimutan ang lahat-lahat tungkol kay inay. Anak, tumatagos pa rin ang kirot. Dinadala pa rin ako ng iba't ibang damdamin ni sarili ko hindi kayang pakitunguhan. Tay, kailangan pa rin nating mabuhay para sa isa't isa. Sana, pilitin nyo ring mabuhay para sa amin ni na Kuya Zach at Ate Mira. At para na rin sa mga apo nyo. Mahal na mahal namin kayo, Itay. Kaya ayaw din naming mawala kayo sa mga piling namin. Nang mamatay ang kumari mo, yun ang pinakamasakit na sitwasyong pinagdaanan ko, pare. Gaya rin ang mga nararamdaman mo ngayon. Lamanhid din ako. Tumigil din ang ikot ng aking mundo. Pero hindi ako nanatili sa kanyang kamatayan. Siguro nga, sa pagpili nating muling ipagpatuloy ang ating mga buhay, hindi naman yun nangangahulugang iiwan na natin silang nag-iisa sa kanilang pinatunguhan. Mananatili pa rin sa atin ang kanilang mga alaala hanggang sa uli. Tama ka, pare. Oo, may mga sandaling kailangan nating umiyak. Dumaan sa lahat ng kalungkutan hanggang sa gumaling ang mga sugat upang ganap din nating maunawaan ang proseso ng pagdadalamhati. Iminulat din ako ng mga anak ko, pare. Pinipili nga naman nilang mabuhay para sa akin. Kaya dapat lang nasikapin ko ring mabuhay para sa kanila. Alam ko,
Bagamat nasa mahaba pa akong proseso sa pagtanggap sa pagkamatay ng aking asawa, unti-unti pa rin akong makababalik sa normal na buhay. Sa tulong na rin ng aking mga anak at malasakit ng aking mga kaibigan, natuklasan ko ring tila isang paglalakbay ang kalungkutan. Hanggang sa matagpuan ang hinahanap na kapayapaan para sa sarili. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa pagsisindi ng kandila at pagdadala ng bulaklak sa puntod ng aking asawa bilang tanda ng walang hanggang pagmamahal ko sa kanya. Ako si Lauro at ito ang aking buhay. Maaaring bigyang katiyakan ang mga nadarama, kalungkutan man o iba pang mga damdamin upang mapagtagumpayan ang muling pagtanaw tungo sa isang makulay na pag-asa. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas at Lionel Benamin sa papel na Lauro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay.